Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Exodo, Kabanata 27, talata 1 hanggang 4. Ang altar. Gumawa ka ng isang altar na yari sa punong akasya. 2 at 2.10 metro ang haba, ganoon din ang lapad. At ang taas ay 1 at 3.10 metro. Ang 4 na sulok niyon ay lagyan mo ng tulis na parang sungay. Gawin mo itong kaisang piraso ng altar at balutin mo ng tanso. Gumawa ka rin ng mga kagamitang tanso para sa altar. Lalagyan ng abo ng sinunog na taba, ng pala, palanggana, malaking tinidor at lalagyan ng apoy. Gumawa ka rin ng parilyang tanso at ang bawat sulok nito ay kabitan mo ng isang argolyang tanso na siyang bitbitan. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Exodus chapter 27 verse 5 to 8. At ikabit mo ang parilya sa ilalim ng tuntungan ng altar. Gumawa rin kayo ng pampasan na yari sa punong akasya at babalutin din ng tanso. Isuot mo ang mga ito sa mga argolya ng altar. Kung ito'y kailangang buhatin, kaya nga't ang altar na gagawin mo ay may guwang sa gitna ayon sa planong ipinakita ko sa inyo sa bundok. Amen po. Isang mapagpalang buhay po muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-27 kabanata ng Exodo, versikulo 9 hanggang 13. Ang patio ng tabernakulo. Ang tabernakulo ay igagawa mo ng patio na tatabingan ng mamahaling lino sa paligid. Sa gawing timog ay 50 yarda ang haba ng tabing, na isasabit sa 20 posteng tanso na nakatindig sa 20 patungang tanso. Ang mga kawit ng poste ay pilak, gayon din ang mga baras na sabitan. Ang ilalagay sa gawing hilaga ay tulad din ng nasa gawing timog, 50 yarda ang haba ng mga tabing na nakasabit sa 20 posteng tanso na nakatindig sa 20 patungang tanso. Pilak din ang mga kawit ng poste, gayon din ang baras. Sa gawing kanlura naman, 25 yarda ang haba sa tabing na isasabit sa 10 posteng nakatindig sa 10 patungan. Ang luwang ng harapan sa gawing silangan ay 25 yarda rin. Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Exodus, Kabanata 27, versikulo 14 hanggang 17. Ang isang tabi ng pintuan nito ilalagyan ng kurtinang may habang 6 na metro na nakasabit sa 3 posteng nakapatong sa 3 tungtungan. Ganun din sa kabilang gilid, 6 na metro ang haba ng kurtinang nakasabit sa 3 posteng may kanya-kanyang tungtungan. Ang kurtina naman sa mismong pinto ay 9 na metro ang haba, yari sa kulay asul, kulay ube at pulang lana. Pinong lino na maganda ang borda. Isasabit ito sa 4 na posteng nakatungtong sa 4 na patungan. Lahat ng poste sa bulwagan ay pagkakabitin ng baras na pilak. Pilak din ng mga kawit, ngunit tanso ang mga tungtungan. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus chapter 27, verse 18 to 21. Ang haba ng looban ay magkakaroon ng 100 siko at ang luwang ay 50 mapagsaan man at ang taas ay 5 siko, kayong linong pinili at ang mga tungtungan ay tanso. Lahat ng mga kasangkapan ng tabernakulo sa buong paglilingkod doon at lahat ng mga tulos ni Yaon at lahat ng mga tulos ng looban ay tanso. At iyong iuutos sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa iyong taganas ng langis na binayong oliba na pangalawan upang papagningasing palagi ang ilawan.
sa pagbinikulo ng kapisanan sa labas ng lambong na nasa harap ng kaba ng patotoo, ay aayusin yaon ni Aaron at ng kanyang mga anak mula sa hapon hanggang sa umaga sa harap ng Panginoon, maging palatuntunan sa buong panahon ng kanilang lahi sa ikagagaling ng mga anak ni Israel. This is the word of God. Amen.